Hello guys, good morning guys. Ito po tayo ngayon sa tindahan, magtatanghali na. Magandang araw po sa inyo. Share ko lang pong moment for today. Galing po ako sa pamili kahapon, nabutan ako ng malakas na ulan, sobra akong nabasa. Nababad sa basa kasi po mula Manila pa lang 4 o'clock, nag-start na po yung heavy rains. Buti nga po, bago mag-rush hour nakasakay na ako ng bus kaya nakauwi ako ng maaga. Kung naabutan ako sa kalsada, ako po may dala ako. Nabasa nga po yung mga damit ko. Ang kagandahan lang kasi anticipated na everyday during noon time ay naulan po. Kaya yun, naipabalot ko ng maganda. Kaya lang sa sobrang bigat at tatlo yung pack na dala ko, nabasa yung iba, pero at least konti lang. Kasi hinihila ko lang po kasi di ko kayong bitbitin. Mahal ang porter. Parang sa pamasahe pa lang kasi medyo naano na ako halos two-way ko po halos almost 1K na ang pamasahe ko balikan back and forth from dito po sa place namin hanggang Manila, tapos pabalik yun, almost 1,000 na po siya kasi minsan po nakakaawa din ako, kailangan din mag-abot dun sa ng paunti-unti, dun sa nag-assist. Ayun, ngayon po ang gawa ko ay may tsinelas po kasi rin kasama. Ngayon po ang gawa ko ay magdi-display po ako ng mga nag-hanger po ako ng mga pinamili para replenish po dun sa mga na stocks na bibili. Awan ni Lord. Kahit na hindi pa peak season over months, kaya lang sobrang pagod po. Naginom lang ako ng energy drinks kasi hindi ko, parang patampa tayong muscle ko kasi mahaba rin po yung lakarin at bitbitin. Ako lang po mag-isa, may mga pasok ang mga bata. Sakit sa likod. Iniinda ko po talaga yung likod ko pag talagang hindi ako makabangon-bangon. Yung pasok pa naman po nung aking apo ay kailangan ko na pong gumising ng 4:30 kasi 5:30 sinusundo na siya ng service. Sa pakakainin ko pa po, magpe-prepare pa po ako ng almusal ng apo at bunso ko. Prepare po ako ng almusal. Maghanda po ako ng pampaligo nila. Magpa-plancha po ng damit. Tapos yung paliligigising ko na po pagdating ng 5, yung aking apo kasi siya yung mauuna. Yung isa po kasi ay 7. Yung isa ay 6 ang pasok pero mas maaga pong sinusundo ng service kasi marami sila. So 5:30 po talagang schedule niya para ma-pick up ng service, school service. So yun po, papaliguan ko pa po yung pagkakain, magtututbrush, marunong naman na po siya. Habang naglilinis ako ng kanyang kanilang tumbler at nagpe-prepare naman ng baon nila para sa school. Yan yung buhay ng ating working mom here. Pag-araw, busy body po tayo. So sa gabi naman nakakatulog po ako at around 12 po yung pinaka-target ko talaga. Kasi naabot ang alauna kaya medyo nahihilo ako gumising ng 4:30 pagka gano'n na yung tulog ko. Parang hindi ko na maakuha yung lakas. Wala akong masyadong energy pagka gano'n. Tsaka ma-anemic ang inyong lola. Hindi pa naman ako mahilig kumain ng red meat at bawal sa akin. Gawa po ng aking mayoma. So yun po. Medyo haggard ang inyong lola today. ang inyong mommy granny. Mga mamshi, kumusta po kayo dyan? Habang nag-i-enjoy po ako, masaya kasi ako sa pag-vlog at ginagawa kong pag-release, kaya po yun, madalas kong binibidyo yung sarili ko. Pasensya na po kayo, huwag po kayong maumay, sana po may mapulot kayong lesson. Kaya ko po kasing pagsabayin ang trabaho, bahay at sideline. Nag-aahente pa po ako ng bahay paminsan-minsan kapag may pagkakataon at may naramdaman ako ng mga kaibigan na nagbabalak kumuha ng bahay. Ayan, ginagrab ko kaagad yun. Pag narinig ko pa lang, sabi ko, ay, standby ka lang, titignan ko, source out ko yung bahay na gusto mo. Gagawin ko po, kukontakin ko yung realty, yung kaibigan ko sa ganung realty, kung doon niya gustong galing din po ako kasi before doon sa mga sideline, nag-aahente. Ayun po, kukontakin ko agad yung sabi ko, Mars, kahit hindi ba ako appreciate na or hindi na ako registered na realtor, ay pwede ba akong magpasok sa iyo ng customer? Kung sakaling ito ay go, magkano ba ang percent na makukuha natin dyan? Pang tuition din po at pang budget yun. At pang tulong sa pamilya. Ayun po, sasabihin sa akin, bigyan kita Mars ng 2% or 1%. Malaking bagay po yun kasi ang gagawin ko lang naman, sabihin ko si requirements in advance, malaking tulong ko rin sa aking kaibigan. Sasabihin ko na dun sa customer na, i-prepare mo na yung mga ganito para makapag-reserve ka. Reservation fee, at saka yung requirements sa reservation, yung company valid IDs mo, isang government valid IDs, at least meron ka, at saka yung payslip mo na latest, at least 2-3 pieces na 3 na
latest na payslip. O, ayun po, kaya pag nakikita nila, sightseeing sila or nag-viewing po sila, nagpa-schedule na po sila. Pag nakita nila yung site, hindi na nakakatanggi agad. Kasi pag once na nagustuhan nila, pak na po kaagad yan. Yun yung isa sa mga secret ng sa sales po. Apo, isa sa mga secret, may nabili po. Isa sa mga secret po ng sa sales po, yung mabilis at alam mo kaagad yung requirements at needs para po yung si customer, kung magbago man yung isip niya at nakakita na at least, sales mo na yun, benta mo na, nasa iyo na. Yun po yung ginagawa ko. Isasama ko na siya sa site. Tapos mag-meet up kami doon ng aking kaibigan na yun yung registered na pagpapasukan ko. At tiwalaan lang po yun kami sa kaibigan. Ibibigay niya sa akin yung ganun. Okay naman po, awa ni Lord. At saka yung iba naman ay kumari ko kaibigan. Ayun po, ipinapasok ko na po yun sa doon sa real. Nagustuhan niya. Tuwa yung mag-asawa, nakita. O sige po, reserve nyo na kaagad yan kasi baka maunahan pa po kayo. Alalahanin niyo po. Ngayon po, tumataas po ang value ng property. So, investment din po yan for the future. At iba po yung may sarili ka kaysa sa nangungupahan ka. At safe po yan para sa future ng mga anak nyo. May titiran, uuwian po silang bubong pagdating ng oras. Ayun, pak na pa kay customer. So, ayun, nag-reserve na. O, diba? Ang bongga. Sa reservation pa lang, bibigyan ka na ni Kumari. Sure na kayo sa blessings. Hindi po ba? Isa po yan sa mga, sana ano nyo rin po yan. O kaya, pag nasa bahay naman po ako, katulad po noon, yung mga dishwashing gels, 5 pesos lang po nakita sa isang bote, okay na po yun. Pag naipon po yun, alalahanin niyo po ang mga anak natin na minsan ay hihingi yan ng 10, ng 20. Hihingi po yan ng 10 at 20. O, at least po, makaapat na bote ka sa buong maghapon sa mga kapitbahayan pala. O, hindi na galing sa sweldo mo o sa kita mo, ay ibang ka nang pwedeng ibigay sa anak kung pambiling tinapay o pambili ng pencils nila o pambili nila ng ibang kailangan sa school. Yan po yung aking isa sa mga technique sa sales para at least kahit na alimbawa katulad ngayon economic crisis tayo or medyo mahirap ang buhay, nagtitipid-tipid talaga mga tao sa pagbili ng kasi ang clothing line po na sa katulad po sa akin, small business owner or yung clothing line po na hawak ko ngayon ay hindi po siya from dun sa 3 main basic, hindi po siya yung pinaka top priority. Food po talaga at shelter. At yung mga Judith at si Billy at si Judith, yan po yung mag-asawang Billy na yan at Judith, yan po yung nagiging pangalawa from food. Bukod po dun sa shelter na pangatlo, yun po yung nagiging pangalawa na ngayong priority ng mga family. Si Billy at si Judith. Ay, eto nga, introduce ko nga po pala. Eto nga po pala, lika anak, pakilala kita sa ating mga friends. Oh, Diyos ko po. Anak, mag-vlog kita. Diyos ko, ang sarap ng place ang aking anak. Ay ka naman anak sa aking vlog. Hello po. Sabi niyo, hello po. Hello po, vlogs. Hello mga kaibigan. Hello mga kaibigan. Anak, pormang-porma tayo. Nasa naguba ang utos ko. Anak, pinaktuyo ko. Nakapagsampay, nakapagsaing. Nahugot na po. Ay, saing. Oo. Patay tayo yan. Malilate na ako eh. Malilate na ba? Ito po muna ang aking pong pangalawang anak na lalaki. Mag-hi ka muna. Hello. Hello po. guys. Hello guys, sabi mo. Subscribe naman po kayo. Subscribe, like. Share. Ayun po ang aking pangalawang anak. Papasok na po siya. Grade 12 po siya. Grade 12 po siya sa pamantasan. So, papasok na po. Pakilagyan mo nga po ng 100. Maghapon po siya. Ang bigyan po ng baon ng 100 pesos. Kasi po, maghapon na po siya doon. Ang dami po nilang ginagawa ngayon. Minsan po, hindi na nga ito nakain o kaya minsan doon na lang gagintay na sa gabi. At least meron siyang backup man lang na panggastos. Minsan po 50 pesos lang binibigay ko kasi may service naman po siyang e-bike. Okay lang po sa kanya, hindi po yung nagre-reklamo. Basta't kakain siya bago umalis ng bahay. Sabi ko, basta't prepared siya para kung sakali may laman yung tiyan niya. Kung sakaling hectic yung schedule nila sa school at wala siyang time mag-break, busog yung tiyan niya, hindi siya malilipasan basta-basta ng gutom. Ingat anak ha, baon mo ha. Ingat anak. Mumuksan kayo. Isarado mo yung maigi anak ha. Magsombrero ka anak, para di ka mangitim masyado. Ayun po yung ating panganay na lalaki, papasok na po siya. Siya today. Blended naman po yung kanilang kaya lang today po, this week, start ng 27 na nitong September ay yun po, nag face to face po sila kasi bago po yung rooms na pinagawa ng aming butihing mayor, ayun po, face to face sila ng 3 days tapos next week blended po. So sila yung panghapon sila po yung mag-online, tapos yung pang morning na schedule sila po yung
mag-face to face. Then the following week po, sila naman ang mag-face to face, yun naman ang magiging online. So medyo nakakasave-save po tayo sa baon. Though napupunta sa kuryente kasi sa bahay naman. Pero okay lang po, at least mapanatag yung loob natin pag yung anak natin nasa loob ng bahay. Especially po ako. Talagang hands-on po ako at saka talagang nakatutok po ako. Kasi iba po yung batang may gabay at nagagabayan. Kahit sabihin mo pong binata na sila. Kasi yung stage po ng edad nila yan, mag-start ng 15 hanggang 20. Actually 20 medyo may isip na eh. 18. Pero hanggang 20 talaga sa mga kabataan ngayon. Dapat nga medyo mas bata-bata pa eh. Kaya lang, yung mga ganong edad, nasa atin pa yan. Pero yung mga ganong edad, yung nagtuturn po siya ng pagbibinata, na feeling niya kaya niya na. Feeling niya, nila ang lakas-lakas nila. Feeling nila, hindi na sila dapat pang ginagabay na pinakikialaman. Pero yung anak ko naman po, pinapaunawa ko sa kanya. Ang anak, ang batang marunong kumilala at magpasalamat sa Lord, ay well guided and binibless ni Lord. At ang batang may disiplina, yun po yung motto namin, ang batang may disiplina, hindi kahit saan ka pumunta, hindi ka basta-basta magkaka-problema. Ayun po, at ang batang magalang, pinagpapala at mabait sa magulang. Yun po yung aming motto. Kaya ayun po yung aking mga anak po ay yan, parati po nila yan sa akin naririnig. Kasi po busy ako eh, kaya kailangan po medyo pag magkakasama kami, ayun po, nai-introduce ko sa kanila yung mga magagandang bagay na halos wala na ngayon sa mga kabataan. Kasi siguro hindi mo masisi, busy ang mga magulang. Ano po yung Sarado ba ito? Nakabukas? bukas lang anak. Mag-ingat anak ha. Yan. Nag-pray ka na? Nag-pray ka na? Thank you Lord, please guide and bless me Lord. Love you Lord. Ayan po, papasok na po siya. Kahit na po nagdasal na siya sa umaga pagkagising kasi yun po yung rulings namin. Pagkabulat ng mata, umupo, magpasalamat at magdasal sa panibagong araw. Isang guni kay Lord yung iyong mga schedule at hingin ng gabay. Tapos tupiin yung higaan. Pagkalabas ng kwarto, batiin yung mga makakasalubong na gising na sa pamilya. At ayun, pwede niya nang gawain ko, pwede gusto niya mag-almusal o mag-exercise muna. Pero minsan pinagwawalis ko po. Iba po kasi yung ang bata ay may task din sa bahay. Huwag po natin silang hayaan na yun lang po yung kanilang ginagawa kasi minsan di natin pansin, may ekstrang oras na sila. Yun po yung mga bata nakakaisip na ayun, maglalaro na lang ako magaling. At least kapag marunong din po sila, focus sila sa school, marunong sila sa gawaing bahay. Pag nag-solo na po sila pagdating ng araw, susi po yun sa kanilang pagiging maayos sa buhay. Kaya yun po yung ating mga isa sa mga ipinapaunawa sa mga bata. Kasi yun po ang kailangan natin ngayon, gabay at patnubay ng mga magulang ang kinakailangan para lang po tayo nasa TV, no? Parental guidance is strictly advised para po sa akin. Especially sa lalaki. Kahit nga babae po ngayon. At ito po, ang anak ko po ay walang girlfriend. Nagsasabi po yung saan pag may crush siya. Tapos sabi niya inspiration lang. Pag sabi, wala na akong crush. Ganito po, ganyan. Masaya po ako. Sabi ko, hindi naman kita babawalan anak magka-crush or kung gusto magka-girlfriend. Pero, with respect and care dun sa bata. Kasi alalahanin mo yung nanay niya, nagpapakahirap din para siya ay mapatapos ng pag-aral. So, respetuhin mo kasi may kapatid kang babae, may kapamilya kang babae. So, yun po, yung pagiging magalang at marespeto at saka ang sarili, kahit lalaki, hindi basta-basta kako. Sa templo ni Lord yan, basta-basta ganun-ganun lang. Kailangan, yung may bless at ka ng mga nakakatanda, plus, masaya kung ikay marunong na at kaya mo na sa buhay bago ka magpamilya. Ayun po. Naiintindihan naman po yan. Sabi ko, maging lesson to learn na lang sa iyo ang paligid. Bulat ka sa nangyayari sa paligid. So, ayun po. Awa ni Lord. Nakikita ko naman po yung kanyang kasi nga, may ka-classmate yata siya before na medyo may anak na sabi naman, nakakaawa, nahihirapan kasi syempre hindi siya nakatapos. Tapos, di niya na magawa yung mga katulad ng ginagawa niya ng mga kabataan na malaya pa kasi may kailangan na siyang i-sacrifice or i-priority tulad sa pagbili ng damit. Bibili ka ba naman ng damit dun sa ekstrang pera mo? Siyempre unahin mo na yung gatas at pangangailangan ng anak mo or damit ng anak mo kaysa sa'yo. Just like us, nung bago po tayo nag-family, diba? Halos katulad ko po, pag luluwas ako, budget ko lang po talaga sa pagkain ay hindi ako dapat lumagpas ng 100. Kasama na po doon ang tubig. Kasi hindi, kakain po ako niyan sa malinis naman at maayos na turo-turo. Pero hindi po ako magja-Jollibee na yung anak ko ay alam kong hindi kakain ng Jollibee.
Di bali pong simple lutong bahay or tinapay yan. Basta po, ang alam ko, ang anak ko ay busog. Yun po. So, mas masaya po ako doon. Yung natikman nila, parang natikman ko na rin. Kasi iba yung sayo yung nararamdaman bilang magulang na makita mo yung anak mo na ibibigay mo yung pangangailangan. Hindi naman po sobra-sobra, pero at least po, naaayon po sa kanilang kalusugan at healthy po. So, for today po, yun lang po munang share ko sa inyong video. Ito po, medyo relax ako. Kasi sakit po talaga ng mga braso ko. Kakahila po nung dala-dala ko kahapong kasi nga nag-aambon na. So sabi ko kailangan makasakay ako sa bus bago pa pumatak ang ulan. Ayun nga po, buti awa ni Lord talaga. Lahat according to will ng prayer ko. Kasi pagkasakay po sa compartment ng dala ko, umupo na po ako, naubusan na ako ng upuan. Kaya doon na lang ako sa may unahan, sa may banda ng driver. Kasi minsan pabor din sa akin at nagbi-video nga po ako. Ayun, buti na nga lang po. Talagang pagkaupo ko, eksaktong paalis na kami, pumatak po ang ulan. Palabas pa lang kami ng Buendia, ayun na po yung ulan. Ang lalakas ng patak. At pagdaan po namin bandang Sukat, Bikutan, grabe po yung tubig. Tapos yung tumutulo from dun sa sa overpass. Ang lakas ng tulo, sabi ko parang makakabasag ng salamin sa mga nadadaang sasakyan sa sobrang lakas. Ayun po, maya-maya yung news ay talagang marami ng mga baha-baha kasi nga yung mga basura nagbara. Buti nga po, on the way na kami noon. Tapos dito naman po sa Laguna, late po siyang umulan. Pagdating ko naman po ng Pulo, Centro Mall, doon ko po kasi pinapark yung e-bike. Para malaki po kasi yung savings ko pang may dala akong e-bike. Di na po ako nagta-tricycle. 250 po kasi to 300 singil sa akin from dun sa bababaan ko po ng bus papunta po sa mismo sa tindahan namin. Ayun, nakakasave po ako ng ganun 250 to 300, tapos yung minsan nagpapabayad pa sa porter. So ako na nga lang nagbibitbit kasi nangihinayang ako dun sa another 50 pesos. Magkano lang naman ang pwede natin kitain, pero pag naipon nga lang, yun ang maganda. So yun po, nag-ano na lang po ako. Ayun po, nagmadali din ako. At talagang according to will ng prayers ko po, pagkasakay ko ng e-bike, na isakay ko na yung karga ko, hindi pa ako nakakaliko from dun sa terminal. Ayun po, napatak na ng malakas ang ulan. Sobrang lakas nga lang po along the way. Kaya may video po akong ipopost na nag-stop ako dahil hindi po kaya ng hangin talagang, kaya nabasa po yung ibang damit eh. Gawa yung yung pinakatrapal niya po ay nabukas sa sobrang strap lang po kasi yun. Sobrang lakas ng hangin at ulan. Nag-stop ako at saka kahit po may po yung wiper po yung salamin ng e-bike, ay hindi po kinakaya, ang labo. Tapos po yung daan ni lubak-lubak. Kaya nag-stop po muna ako nakatatlong stop over ata ako dun sa kagabi po bago ako nakauwi, nakarating ng bahay. Tapos bago malapit po sa amin, since baha po, buti yung e-bike ay medyo mataas po, kaya halos sa sahig na po abot. Ramdam ko po yung langit-ngit ng mga goan ng tubig. Ayun po, Holy Lord, nakarating naman po ako. Talagang pag nag-pray ka at saka alam mo yung purpose mo in life ay parati kang gagabayan at i-bless ni Lord. Walang madaling buhay ngayon, totoo po yun. Pero happy po kayo sa ginagawa nyo at bless kayo at kayo ng spirit ng holy blessings ng Holy Father. Ayun, walang mahirap. Lahat ng tao dumadaan sa hirap, kayang-kaya. Basta positive lang po. Ako po positive ako in life, hindi po ako nag-i-entertain ng negativity in life. Basta parati be thankful kahit ano man yan, maliit man yan o malaki. Ayun po. Parati po akong mapagpasalamat at ginagawa ko po ng lahat ng masaya sa kalooban para magaan. Hindi mo mararamdaman kasi ang pagod pagka ganun. Yung ikaw po ay masaya sa ginagawa mo, nag-i-enjoy ka, tapos alam mong nakakatulong with good purpose. Ayun po. maraming salamat po sa inyo. Sana po mag-subscribe po kayo, pa-follow, like, and share, kasi pag na-monetize po ako, ang purpose ko po yung at least 1 meal a day can save the day po, or masisave na yung buong araw ng tulad ng mga street natin, dwellers natin, o yung mga nasa labas na sa lansangan nakatira, no options in life na magkaroon ng bayad kasi hindi kaya, o yung mga makikita po natin yung iba po kasi struggle talaga ngayon. Halos talagang makikita mo sa mga lansangan, dumami po yung struggling. Maswerte pa po tayo, nakakaraos ng pagkain everyday, 3 times a day, may bubong na inuuwian. Ayun po, yung iba po talaga wala na nga po silang kita for kumbaga yung wala na po silang kitang regular, wala pa silang bahay, minsan kasama pa yung buong pamilya. Yun po yung gusto kong kasi po sa tindahan ngayon, ang halos enough lang po talaga kami makasurvive. Yung ibang Billy and Judith ko po, yung mag-asawa na yun, minsan talaga pong
bago ko mabayaran, naabot ng 3 months, napipenaltihan na po ako o kaya nabibigyan na ako ng notice ng reminders. Kaya yun po, hindi ako makapag-share basta-basta ngayon ng blessings. Pag meron naman po, nag-share ako. Pag may tira sa pamasahe ko, share ko po yun. Or pagka may nakita po akong pagkain na pwede ng gusto ng tiyan ko at yung energy makukuha kung yung sobra po dun sa budget ko na pangkain, share ko po yun. Sana po, maging ganun din po tayo. Kapain po natin ng isa't isa. Kailangan po natin ngayon sa hirap ng buhay ay syempre, magtitira tayo para sa sarili natin, pamilya at sa sarili. Pero, hanggat maaari po, makapain po natin sarili natin para sa kapwa natin. Yun lamang po. Thank you so much po. At isang paalala po, pangalagaan po natin ang ating kapaligiran, kalikasan. Lalong-lalo na po yung ating mga puno, yung ating pong wala na po kasi tayo makita ngayon, yung ating mga basura. Tapon po sa tama, yung mga bata, turuan po natin na huwag basta-basta magtapon ng mga pinagkainan balat kung saan-saan. Mga bata po, tinuturuan ko may extra plastic po sila sa bag. Doon po nila ilalagay yun. Hindi po nila basta-basta yung plastic ilalagay nila sa basura. Itutupi po nila yung maigi, itatali, at bago po nila ilagay sa basura para hindi siya nakaapaw, hindi siya tangay ng hangin kung sakaling mayroong malakas na hangin. At hindi agad puno, mukhang puno yung basura, tapos yung pala nakabuhagag lang po yung mga basura. Yun po ang tinuturo ko sa mga bata. Sana po sa mga mommies din dyan at daddies na katulad ko na may mga anak, ayun po, maging gabay po tayo sa ating mga anak. Maraming salamat po. Pasensya na po kayo. Napakadaldal ko po. Thank you so much po. God bless us all. Thank you po.